Afternoon, family. Ang ating pag-aaralan ay 1 Corinto 2:6 hanggang 16. So, babasahin muna natin to. Medyo mahaba ang pamagat nito. Ito po yung sinulat ko nung nabasa ko to. Ito yung mga bagay na kinapulutan ng mas magandang aral. Ang pamagat nito ang karunungan ng Diyos. Gayunpaman sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito, na ang kapangyarihan ay lilipas, subalit ang ipinahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahahayag noon una at itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Number 8. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakauunawa ng karunungang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nakasulat, hindi pa nakikita ng mga mata o naririnig ng mga tainga, ni hindi sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Ito yung sinulat ko, yung talata 10. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Uulitin natin. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakaalam ng iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam ng mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinatanggap natin hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong nagmumula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinangangaral namin ay ang mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanilang kahangalan. Ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. So ito, nakasulat din dito, nauunawaan ng tao. Ito, number 15. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Ulitin natin, number 15. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan
ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino nakakaalam ng iniisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit sa atin ang pag-iisip ni Kristo. So, ulitin po natin, yung number 10 sa 15. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Number 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Nauunawaan ng taong hindi na nagtataglay ng Espiritu. Saan ba yung 15? Mali nakasulat dito sa notebook ko. Ito yan, yung 15. Ulitin natin 15. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. So, hindi muna natin pag-aaralan yung pakikinggan lang muna natin yung mga nakasulat. Wala muna tayong sasabihin o ipaliliwanag. Marami pa namang araw at oras, no? So, binasa lang po natin yung 1 Corinto 2:6 hanggang 16. Ang pamagat po ng aklat, ang karunungan ng Diyos.